Ang kapangyarihan ng salita. Be-blessed tuwing Webes, ako po si Father Fiel Pareha ng Santo Rosario Parish, Magalang, Pampanga. Tara po at magkapit, pandasal na tayo. Ano ang mas masakit? Ang sampalin ka o pagsalitaan ka ng masasakit na salita? Baka magkakaiba po tayo ng sagot. May magsasabing masakit ang mapisikal, mabugbog o masugatan, ngunit may magsasabi rin namang mas masakit ang mapagsabihan ng mga masasakit na salita. Kung ikaw ay bubugbugin, ang iyong katawan ay magpapasa. Masusugatan, magkakapeklat. Kung ikaw ay pagsalitaan ng masasakit na salita, hindi ang balat mo ang magdurusa dahil matatandaan ito ng iyong puso at kaisipan. Sila ang magkakaroon ng sugat at peklat. At habang buhay, ikaw ay nabubuhay, matatandaan mo sila at daladala mo sila. Sabi nila, hindi na maibabalik ang salitang iyong nabitawan. Kaya mag-ingat ka sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Dahil madalas, matulis pa sa espada ang iyong dila. Words have power. They can destroy and create. Sometimes, a single word can change everything. Natatandaan mo pa ba ang mga salita na nagbigay sa iyo ng inspirasyon o ang salitang nagpababa sa iyong self-confidence? Perhaps a teacher, a friend, or a family member changed how you view your life, all with the way they spoke to you. Hopefully, He spoke positive words of love and acceptance that encourage you to become the best version of yourself. Kung mag-iiwan man tayo ng pilat sa puso ng iba, huwag sanang masasakit at mapang-aping salita. Kundi tumatak nawa ang salitang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa at lakas, kagaya ng salita ng Diyos. Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, "Indeed, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow. It is able to judge the thoughts and intentions of the heart." May kapangyarihan ng iyong salita, kaya pakaisipan muna at magdahan-dahan sa pagbibitaw ng mga ito. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao. Nawa palagi mong pag-alabin ang aming puso sa pagsasabi ng totoo at mabuti sa aming kapwa, mga salitang nagbibigay buhay sa iba. Amen.